Bitawan mo ako! Kunin mo na lahat ng pera ko! Huwag mo lang akong saktan! Wala ka nang magagawa. Akin ka. Sino kang pumulupot sa likod ko? Bumaba ka dyan. Ayan! Natumba na siya, madam! Salamat, Pepita! Salamat! Super Pipita, ang balikbayan na OFW, survivor mula Iraq, palaban sa hirap at nakahandang magsakripisyo sa ikabubuti ng karamihan, kabilang sa mga naturingang bagong bayani ng bansa. Super Pipita, isang dula na kung saan inyong mapapakinggan ang iba't ibang pakikipagsapalaran ng isang OFW. Super Pipita, mula sa Lovelet Artist and Talent Center Drama Productions, handog sa inyo ng #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo. Ang nakaraan, dahil narinig ni Hermana ang pangungutang ng isang kasamahan niya kay Segundo, naisip niya na magpautang. Nainis nung narinig niya ang pagdating ni Pipita. Kahit gabi na ay tinawagan niya ang driver nila na si Maning. Nabahala si Carla nung malaman niyang may naniningil sa kanyang mga utang. Kinausap na mabuti ni Hermana si Pipita tungkol sa trabaho niya. Pero nakapag-isip si Carla na kahit na huwag na silang magtrabahong mag-asawa, ayaw niyang nilinisan ang paligid nila dahil mainit na raw. Kinausap niya si Pipita na magpalit sila ng trabaho. At ngayon, narito ang karugtong ng isang linggong kwento na ating pinamagatang Kaibigan o Kaaway. Dito sa ating dula, Super Pipita. Sumikat na ang araw kanina nung nagising ako, Pipita. Mabuti at nakaalis na sila. Hindi ba ko hinanap ni Madam? Hindi naman, Carla. May ipapakiusap lang sana ako, Pipita. Magpalit tayo ng ibang trabaho. Ako ang mag-aayos at maglilinis sa kwarto ng mag-asawa. Ha? Hindi. Sige. Nakapag-ayos at nakapaglinis naman na ako sa kwarto ng amo namin. Natin, sabi ko sana. Paano na ito? Hindi kasi kita nakausap kahapon. Hindi rin kasi ako nakapagdala ng payong. Ano? Saglit lang ha. Hello? Ha? Madam, ikaw pala. Ano? Ngayon na ba? Naku, oras na pala para magbayad ng lending. Nakalimutan ko. Paano na ngayon yan? Pipita, nakalimutan kong magdala ng payong. Hanapan mo nga ako sa mga payong ni Madam Hermana. Ano? Sige, saglit lang, Carla. Naku, paano na ngayon yan? Saan ako kukuha ng pambayad ko sa lending?
Ano ba kasi yan? Nakalimutan ko. Ay, tatawagan ko si Maning. Kailangan magawan niya ng paraan. Ay, tatawagan ko sana si Maning. Pero meron na namang tumatawag. Ay, baka maniningil din ito. Naku, pinagpapawisan na naman ako. Hindi pa ako nagsisimulang magtrabaho. Basta mayroong kape at sigarilyo, okay na sa akin. Kung hindi lang sana dahil sa mga binabayaran naming utang, mas marami pa sana akong bisyo. Ay, si Carla. Tinatawagan pala ako. Hello, Carla. Ang tagal mo namang sumagot. Naku, ikaw talaga, Maning. Ano bang ginagawa mo? Yoyosi at nagkakape. Kape ka ng kape. Ilang beses kang nagkakape sa isang araw. Sabi ko nga, sana iniipon mo na lang yung pinambibili mo ng sigarilyo. Marami ka na sanang nabiling bloke. Ikaw naman. Ayan na lang lagi ang sinasabi mo sa akin. Alangan naman na magtungangan na lang ako at walang gagawin. Ay naku, pinagpapawisan na talaga ako. Ha? Baka mamaya nakabunggo ka. Meron natang hindi nakikita dyan sa harap nila, Uncle. Ano yung sinasabi mo? Hindi ako natatakot, loko. Tumawag ako sa'yo kasi tumawag si Madam Charis. Bayaran na raw ng lending. Ano? Kaya tinawagan kita para magawan mo ng paraan. Saan naman ako kukuha? Saan na pumunta yung isip mo? Naku, huwag mong sabihin na nahulog at napunta na yan sa talampakan mo. Magsabi ka na kay Tiyo. Kailan lang nung nagsweldo ako? Ano pa lang ngayon? Ikaw nang magsabi kay Madam. Paano ako magsasabi? Wala siya dito. Tsaka natatakot ako. Bahala na kung makukulong ako. Wala ka ng asawa. Hello? Anong sabi niya? Wala na raw akong asawa kapag ganun. Ay, mahirap ang walang asawa. Ay, hindi ko maintindihan kung paano ang hirap ng walang asawa. Ay, ano ba yang si Carla? Nakapayong na nagwawalis? Nalilimliman na nga ang kalawakang parte ng paligid. Ayan. Tinigil niyang maglinis. At namaywang, tumingin sa pintuan. Sa may gate na tilabay, may inaabangan. Ano kaya yun? Kahit ikaw kamo, amigo Blas, naghahanap ka rin ng pera. Ha? Kahit 50 milyon? Ano? Papunta ka na rito sa opisina? Pero... hello? Parang may pinatago naman siyang pera. Parang pinag-usapan na ako ng mga kaibigan ko na uutang sila ng pera sa akin. Naalala ko tuloy yung sinabi ni Hermana na negosyo. Pero baka maging kainisan ko ang mga kaibigan ko kapag hindi sila magbayad.
Kahit konting awa lang sana. Oh, ano ang nangyari sa'yo, Maning? Nakatakip yung mga palad mo sa bewang mo at parang nakayuko ka. Ganito po kasi. Tinawagan ako ni Carla. May sakit daw yung kamag-anak ko na matanda at kailangan niyang ma-hospital. Kahit 500 lang sana. Ganun ba? Sandali lang at may cash ako. At anong masasabi mo? Kasya na ba ang 500? Gawin ko na lang na 800. Ay, maraming salamat, Tiyo. Mabuti na lang. Hindi alam ni Tiyo Segundo kung saan ako nakatira. Matagal na ring patay ang kasama kong matanda. Ang tagal mo naman. Malapit nang magtanghali. Ilang beses ko na kasing tinawagan si Madam. Kahit hanggang hapon sana ay makabayad ka. Kung hindi ka makapaghintay, di babalik na lang mamayang hapon. Ang dami mo pang sinasabi. Nasaan na yung pera? Bilisan mo. Nagugutom na ako. Hindi ko pa tapos ang trabaho ko. Di pumunta ka muna magmerienda. Ito yung pera. Ginawa pa kaya ni Tiyo Segundo na 800. Magkano bang inutang mo? Ang in-advance mo. 500. Pero ginawa niyang 800 dahil sinabi ko na may sakit ang tatay mo. Anong sabi mo? Ganon ang hinihiling mo kay tatay, ha? Aray ko. Ouch. Bakit mo naman ako sinampal? Matagal nang patay ang tatay mo, ah. Bobo ka talaga. Ninamay po pa ang tatay. Pumunta ka na para hindi ka magabihan, Carla. Ako na ang bahalang magpalusot kay Pipita. Maraming salamat ulit sa tinimpla mo na kape, Pipita. Pasensya ka na kay Carla. Umalis na hindi niya pa tapos ang trabaho niya. Naiintindihan ko naman. Di bali at pareho naman kami nakatulong. Pumunta lang nagbayad ng lending. Linding? Ay, hindi mo maintindihan. Kumpanya yon na magpapautang at babayaran mo buwan-buwan. Ganyan ang buhay ng mahihirap. Utang lahat ang ginagawa. Parang utang lang ng bayan na kahit sa mga apo nila sa tuhod ay inuutangan nila. Hindi naman siguro ganon. Dapat lang din siguro na kayo ay magbayad. Ay, oo, dahil nagtatrabaho rin naman kami na mag-asawa. Kung wala sana akong bisyo na sigarilyo, baka nakapagpatayo na kami ng bahay namin na malaki. Si Tito tumatawag sa akin. Ay. Hello? Ano po, Tito? Ay, oo pala. Nakalimutan ko naman na pupunta pala tayo sa bangko. Ano? Nandyan ka na sa bangko? Ganun ba? Ay, mabuti kung ganun. Maraming salamat sa pag-iintindi nyo, Tito. Maraming salamat po. Ano? Nahuli kayo? At naiwan pa niya ang rehistro ng kanyang sasakyan? Ay, naku, patay. Ano? Ang malas naman. Ay, sige po, Tito. Pupuntahan ko po kayo. Bye. Ay. Pinatay ko yung cellphone ko.
nakalimutan ko palang tanungin kung saan sila nasiraan. Akala ko kung maaabutan ko si Maning dito, Pipita. Hindi na niya lang ako hinintay. Tinawagan kasi ni Sir Segundo, Carla. Hindi na raw nahintay ang kasama niya, kaya nagpunta na sila ng bangko. Naman pala, Nasiraan daw kasi sila. hindi mo naman kasi agad sinabi sa akin, Pipita. Hindi ko man lang nalaman kung agad ang nangyari. Paano ngayon yan? Ang init pa naman. Kahit mamayang hapon na lang. Iwan mo na kita dito sa sala, ha? At kasi magluluto na ako ng ulawin natin. Ay, sige nga, Pipita. Ay, ikaw palang ang bahala. Pagod na talaga ako. Ay, ano ba naman yan? Ang linaw-linaw ang usapan namin nila madam na tutulungan ako ni Carla na magluluto. Reklamo lang ng reklamo. Heh, wala naman lang na itutulong sa akin. Humiga na rin yata. Baka nakatulog pa nga. Huwag na nga lang ako mag-iingay. Kahit hindi niya ako tulungan, kayang-kaya ko. Pero hindi ko nahahayaan na madatnan pa ni Madam Hermana. Pero kawawa naman. Baka tanggalin nila bilang katulong. Sus, marami pala silang pinag-uutangan. Kawawa naman kung ganon. Linding dito, linding doon yata ang gawain nila. Nakalimutan ko na bumalik agad doon, Tito. Mabuti at wala si Madam, kung hindi napagalitan na ako. Ay, hindi masyadong nakikialam si Hermana sa kumpanya. Minsan lang yung magpunta sa opisina. Doon ka magpaalam. Tinatakot pa yata ako. Ano ba to si amigo? Mabibigay ko lang ng inuutang niya. Utang na naman yata siya ngayong tumatawag ulit. Hindi na ata talaga to maganda. Kapag nalaman ito ni Hermana, pipilitin niya ako na magpautang na may malaking porsyento o interes. Yan na ang sinasabi ko sa iyo noon pa, Segundo. Namihasa na yung mga kaibigan mo na umutang sa iyo. Nagkasundo pa ata sila na umutang sa iyo. Hindi naman siguro ganyan. Alam kasi nila na mabait ako pagdating sa pera. Pagsabihan mo muna sila. Mabuti sana kung 500 o 1,000 lang ang utangin nila. Pero daan-daang libo. Hindi naman sila mahirap singilin. Baka nga dumating yung araw na magbabayad na rin sila ng kusa. Hindi ka nakakasigurado dyan. Kahit kaibigan mo pa sila. Magpasalamat nga sila at napakabait mo sa kanila. Madali kang magpautang. Pero, nako, mahirap maningil. Oh, ano ang ibig mong sabihin dyan? Kung magpapautang ka, dapat may porsyento. Kakabahan sila at baka hindi sila makapagbayad. Lalo na kung may mahihila ka na pagmamay-ari nila. Halimbawa na lang ang lupa o bahay o mismong negosyo nila. Oh, sobra naman kung ganyan. Hindi ko alam kung gusto mong magkaroon pa ako ng kaibigan o binabawasan mo. Basta, ako na ang masusunod. Kung tatawag ulit ang mga kaibigan mo para humiram, sabihin mo na ako ang kausapin nila at ako na ang bahala sa kanila.
Ang dami mo naman kasing pinag-uutangan na lending at ilang paluwagan ng hinuhulugan mo. Hindi ka na lang mag-alkansya. Sus! Maaakit ka na basagin ang alkansya mo kung wala ka ng pera. Mas magandang paluwagan kapag mag-iipon. Kung ano-ano kasi ang ginagawa mo. Kung gusto mong makapag-ipon, Maning, kailangan na mag-ipon ka. Magpapatalo ka ba sa mga kapitbahay mo? Yan kasi ang maling pag-iisip mo. Naiinggit at maraming babayaran sa lending. Hindi mo ba maintindihan ang discarding yan, Maning? Paramihin mo ang pinag-uutangan mo ng lending para makarami ka ng pera. Ay nako, ikaw talaga, Carla. Ang kagandahan niyan sa pag-uutang sa lending, may investment ka. Sabihin na natin na malaki ang insurance o benefits mo. Ikaw na nga ang bahala. Talagang ako na ang nakakaalam kasi ako ang maghahawak ng pera. Pero kung minsan, kawawa ang mga anak mo. Tingnan mo nga naman yung ulam nila. Tuyo at kamatis. Sinabi ko na ngang manahimik ka eh. Naku, tawagan ko nga si Pipita. Gabing-gabi na nga. Tatawag pa sa akin si Carla. Pwede naman niyang ipabukas na kung ano man ang sasabihin sa akin. Hello? Pipita, gusto ko lang ipaalala sa'yo. Simula bukas, ikaw na ang magwawalis sa harapan. Ako na ang bahalang maglilinis sa kusina at sala. Kasama na ang silid ni na Tio Segundo at Madam Hermana. Ay, sige. Pero, kung yan ang sabi mo, walang problema. Sabi ko nga sa'yo, sumunod ka lang para magkasundo tayo. Pero siguraduhin mo na lilinisin mong mabuti ang kwarto nila, madam. Hindi ko gusto na makakita ko ng kalat doon. Ano ba yan? Parang ikaw lang ang magaling. Ginagawa mo naman akong walang alam. 3 na ang anak ko, no? Ay, naiinis na ata at pinatay niya ang cellphone. Anong ibig sabihin ni Carla? Porket 3 ng anak niya, mas maayos na ang ugali? Ay, ang dami kong nililinis na kalat ng sitsirya at nagkalat na mga papel sa paligid ng bakod at pati sa kanal. Marami na naman. Ay naku, itinaptapon yata ito ng mga dumadaang tao. At ito ang masama kapag sa gilid ng kalsada ang bahay. Ay naku. Oy, Pipita. Ay? Ang sipag mo naman. Tinanggap ka na ata para sa mga magtutupad Ano? Sa bagay at may matatanggap ka naman na 5,000 pandagdag sa sweldo mo. Anong tupad ang pinagsasabi mo dyan, Maneng? Sandali lang, Pipita. Bakit ikaw ang nagwawalis dito sa labas? Trabaho ito ni Carla? Ay, Magkasama kami na dumating dito sa bahay ninyo, madam. Baka sumakit na naman ang ulo niya. ay naku, tapos. Nadamay na naman akong mapapagalitan nito. Pipita, nasaan si Carla? Madam! Ano ang mga susunod na mangyayari? Mga kaibigan, huwag ninyong palampasin ang mga kasunod na bahagi ng isang linggong kwento na pinamagatang Kaibigan o Kaaway. Dito sa ating dula, Super Pipita. Isinulat para sa radyo ni Delphine Dumayas at sa direksyon Litias Rodelio Aquino. Handog sa inyo ng #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines.
Basta Radio Bombo.